pansamantala mo po natin pinuputol ang napakagandang awitin. Sa gabing ito, ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos na bibigyan natin ng liwanag at paliwanag sa tulong ng banal na Espiritu. Ang aking ibabahagi ay hindi nalingit sa atin na kadalasan ay nangyayari at lumalaganap ang ganitong kasalanan. Pero bagamat na nangyayari iyon, wala tayong karapatang husgahan sila. Kasi ang tao hindi kayang baguhin ang sino man. Ang Diyos lang ang makapagpapabago. Ang aking talata ay ang sabi dito sa aking preaching, pagbabago ng relasyon sa panahon ngayon. Punta tayo sa introduction. Maraming pagbabago sa relasyon sa modernong panahon. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ang tanong, paano tayo tutugon bilang Kristiyano? Ang sabi sa aklat ng Romans chapter 12 verse 2,
Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Maaaring ang pagbabago ay hindi magmumula sa ating sarili o sa ibang tao. Ang Diyos lang ang makapagbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Number 2, ang mundo ay nagbabago pero ang salita ng Diyos ay hindi. Matthew 24 verse 35, ito ang sinasabi ng verse na ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatiling magpakailanman. Mawawala ang lahat ng nakikita natin sa mundong ito. Maglalaho ang lahat, wala ka nang makikita. Babaguhin niya ang mundong ito na napakarumi, na punong-puno na ng kasalanan. Kaya sabi nga niya, hanggang sa kaliit-liitan ng kanyang salita, hindi maglalaho. Panahon nagbabago, ngunit ang Diyos ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Sabi sa aklat ng Hebreo chapter 13 verse 8, si Kristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang verse na binabasa ko ay inyo pong ulit-ulitin para maunawaan ninyo ang nilalaman. Letter B, lahat ng tao ay may pinanggagalingan. Hindi natin alam ang kanilang sugat, kwento at karanasan. Sabi sa aklat ng Psalm ng awit, chapter 20 verse 5. Sa pagtatagumpay, mo, kami ay sisigaw sa kagalakan at magdiriwang na nagpupuri sa ating Diyos. Ibigay nawa ng Panginoon ang lahat mong kahilingan
manatili lang tayong tapat sa ating Diyos. Walang hindi kaya niyang ibigay. Letter C, tungkulin ng Kristiyano hindi manghusga, kundi maging ilaw ng sanlibutan. Sabi sa aklat ng Matthew chapter 5, chapter 5 verse 14 and 16, ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and I put it under a basel, but on the candlestick, and it giveth like unto all that are in the house. Last verse. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Sinundan ng aklat ng John chapter 13 verse 34 and 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman ang magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Pag-ibig, ilaw ang unang hakbang, hindi panghuhusga. Letter D, ang bagong buhay ay gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Sabi sa aklat ng Ezekiel, chapter 36, verse 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Tanging Diyos ang makapagpapabago sa ating mga puso. Number 3, conclusion. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Sabi sa aklat ng 1 Corinthians chapter 13
verse 1 and 7. Kung makapagsasalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong magpahayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Verse 4, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Verse 6, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Last verse, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Ang ganda ng unang Corinthians chapter 13 verse 1 and 7. Number 4 sa numeral number, short version. Ang mundo ay nagbabago, pero ang salita ng Diyos ay hindi. Ang tao may kanya-kanyang kwento. Tayo ay tinawag para magmahal, hindi manghusga. Diyos ang kumikilos sa puso.
Sabi sa Roman chapter 12 verse 18, gawin ninyo ang lahat ng makakaya ninyo upang makipamuhay ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Marami sa atin nakasasaksi at nangyayari sa buhay natin, lalo ngayon sa social media, sa mga gobyerno, ganti-gantihan, mga masasakit na salita, batuhan ng mga putik, naglalabasan ng mga sikreto. Wala na silang pakundangan, wala nang kahihiyan. Basta ang importante, makapagiganti siya. May depensa niya yung sarili niya. May itago yung kanyang kasalanan. Ganyan ngayon ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Kaya hindi lingid sa panahon na nangyayari ngayon, ito na yung pahiwatig sa kaganapan ng Revelation. Malapit na talaga siyang dumating. Baka hindi pa kayo handa, abutan kayo sa ganyang kalagayan. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan. Number 5, very short version. Magmahal, umunawa, maging ilaw. Diyos ang bahala sa pagbabago. Tayo po'y mananalangin. Amang Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat, ako'y dumudulog sa iyo, Panginoon, at nagpapasalamat sa banal na Espiritu kung paano niya ako ginagabayan. Lalo-lalo na po sa aking pag-aaral, sa aking nangyayari sa buhay ko, na lagi kayong nakapatnubay sa akin. Maraming salamat, Ama. Dinadalangin ko po sa inyo ang mga kapatid ko, naway dumating yung araw, nakatagpuin mo po sila. Dumating yung araw na maghari po kayo sa kanilang mga puso. Ipaunawa mo po sa kanilang isipan ang kahulugan ng pagsamba at pagkilala sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon. Katagpuin mo sila bawat isa. Pati na rin po ang aking anak na si Anthony James Natividad. Samahan mo po siya saan man po siya naroroon. Ano man po ang kanyang ginagawa, Ama. Kung siya'y matagal ng pagkakatulog, naway magising siya at mamulat ang kanyang mga mata. Ipaunawa mo po, Panginoon, sa bawat araw ay may pagbabagong pangyayari. Naway, Panginoon, magdulot po nawa
ng kalinawan sa bawat isip at puso ng aking mga kapatid at ang mga anak ng kapatid ko, at lalo-lalo na sa ibang tao. Lord, dalangin ko rin po naway maghari po kayo sa bansang Pilipinas. Sobrang haba ng inyong pasensya, kaya kami nagtatagal pa rito sa mundong ito. Sobrang laki ng iyong pag-ibig sa amin, kaya nararanasan pa naming mabuhay at pinibigyan mo pa kami ng pagkakataon. Naway maisip ng lahat ng mga tao ang mga kasalanan na nililikha ng bawat isa. Patawarin mo po kami lahat, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga karumihan, sa aming mga kabuktutan. Hindi namin maramdaman ang tunay na pag-ibig na ikaw ang unang umibig sa amin. Ay parang gusto namin, Ama, ay gantihan ka ng pag-ibig. Pero bakit hindi po namin magawa? Dahil ang naghaharay sa aming puso ay puro galit, hinanakit at sama ng loob. Ama, makapangyarihan ka na Diyos na aming pinaglilingkuran. Maghimala ka sa bawat isa. Kitang-kita mo ang lahat ng aming mga ginagawa. Walang naitatago sa iyo, Ama. Tulungan mo kami, Ama, na may pakita namin ang tunay na pagmamalasakit, ang pag-ibig, pag-unawa, at pagbibigay. Ang lahat ng ito, Ama, ay buong puso kong ibinibigay sa iyo. Buong puso kong inilalapit sa inyo sa bawat karumihan namin. Kaya ibinabalik ko sa iyo, Ama, ang papuri at pasasalamat na tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Dito po natatapos ang aking mensahe. Naway pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos, Panginoong Jesus, at mabuhay po tayong lahat sa presensya niya. God bless you po.